Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kwinestyon ng mga senador ang pagbibigay ng PCSO sa PNP ng cut o parte mula sa Small Town Lottery o STL noong 2006. Nadiskubre rin na bukod sa 5% napupunta sa pulis, naambunan din daw ang mga kongresista ng mga lugar kung saan may STL operation. May report si Tina Panganiban Perez. Taong 2006, inulunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang Small Town Lottery o STL sa pag-asang mapupuksa nito ang iligal na weteng. Ayon sa PCSO, 5% ng kita rito napupunta sa pulisya, habang mahigit 2% sa mga kongresista kung saan ito nag-ooperate. Pero sa pagdinig ng Senado kanina, nabistong walang malinaw na sistema para ma-check kung tama ang paggamit sa pera. We are furnished acknowledgement receipts by the operators of our STL. Hindi po tayo sigurado kung napunta nga talaga sa operations ng PNP o pumasok sa bank account ng PNP o pumunta sa ibang account sapagkat hindi kayo may control, hindi po ba? That is correct, Your Honor. These documents are not submitted to us. Kung alam po ninyo na pumapasok yung pera sa bank account ng local PNP o hindi nyo, wala kayong kakayahan na malaman yon. We do not know, sir. You do not know. PCSO, you also would not know then. We do not know also. Naiintindihan daw ng ilang senador na kailangang bigyan ng cut ng kita mula sa STL ang pulisya para mapuksa ang weteng. Pero hindi raw nila maintindihan kung bakit pati mga kongresista may porsyento rin. Para mag-flourish yung STL operation, kailangan walang weteng, hindi po ba? Yes, Your Honor. And the LGUs, I can understand. Kasi kasama rin sila doon sa drive. But congressmen, ano po bang papel ng congressmen para lumawak yung operation ng STL? Your Honor, That's adverse to yeah. weteng. Your Honor, Bakit wala yung senador? under the new rules, under the old rules rather, under the STL rules, it's also the operator that gives it to the district. Ayon sa PCSO, diretso sa kongresista ang pera para hindi na dumaan sa PCSO ang kanilang mga request para sa medical assistance. Pero tulad ng cut na nakukuha ng pulisya, acknowledgement receipt din lang ang katibayan ng STL operator na nagbigay siya ng pera sa kongresista. Hindi rin alam ng PCSO at ng COA kung nagagamit nga ang pondo para sa charity. Kinwestiyon din ni Senator Panfilo Lacson ang 2 milyong pisong ibinigay ng PCSO sa NGO na Gawin Natin Lakas Pinoy. Tinukoy rin ng isang Raul Ancheta na isa raw sa mga incorporator ng NGO. Hindi ko na po siya gaanong matandaan. Panay ho, bigyan nyo ng pera doon, hindi nyo matandaan. Gawin Natin Lakas Pinoy, NGO. Kilala nyo po ba si Mr. Raul Ancheta? Ano po, dati ko po siyang chief of staff. Para matulungan si Oriarte na maalala ang mga itinatanong ni Lacson, inilabas ng senador ang ilang poster na pinagamitan daw ng pondo ng PCSO. Hindi ko po alam. Dito po napunta yung binibigay nyong pera doon sa Gawin Natin Lakas Pinoy. Ayan, nakalagay dito, Run, Gloria, Run. Lumabas daw ang posters ng magdeklara si Noy Pangulong Arroyo na hindi na siya kakandidatong Pangulo. Maliban sa posters, ginamit din daw ang pera para sa mga motorcade. Hinala ng ilang senador na gamit din sa politika ang advertising at PR funds ng PCSO. Sa unang 6 na buwan ng 2010, na mga huling buwan sa termino ni Noy Pangulong Arroyo, gumastos ang PCSO ng 1.1 billion pesos. Hindi hamak na mas malaki kaysa 700 million pesos na PR funds sa buong taon ng 2009. Ang kampo ni Arroyo nanindigang walang mali sa inaprubahan nitong pondo ng PCSO. Kaya raw niyang sagutin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. It's all related to a partisan expose. She can present the corresponding justification. Tina Panganiban Perez, GMA News.